So dito sa utang, um, eto no, titignan natin ano ba yung utang. So loan, debt o utang. So ano yan no? Money that a borrower can use temporarily kasi kailangan mo itong bayaran and usually with interest or fee na charge diyan. Okay. Did you take a loan when you or your family experienced an emergency? Okay? Siguro ang isipin natin ay in the past 5 years. Okay? In the past 5 years, kayo ba ay nakapangutang dahil dahil naka-experience kayo ng emergency. Ayan, okay? Tapos, yung pangalawa naman ay, will you most likely access a loan when an emergency happens? Okay? Kapag nagka-emergency ba ay kayo ay uutang, no? Say ngayon or the next year, no? Or the following days. Ayan. Number three, meron ba kayong loans that you've used for consumption? So example ay pinag-grocery ninyo, pinambili ng damit, ganyan, no? And then number four, meron ba kayong no, credit card o kaya kahit hindi credit card, kahit na anong utang, tapos ang binabayaran lang natin ay yung minimum required amount. So, actually sa credit card, credit card na lang. So, credit card, ito ba ay binabayaran natin na minimum lang or binabayaran natin siya ng buo? Okay? So, yon. And then number five, do you have an installment plan to purchase gadgets or appliances that you can't afford to pay in cash? Yan. Okay. Sige. So, yan yung bad debts diagnostics natin. No? Did you take a loan when you or your family experienced an emergency? At ang sagot ninyo ay, 100% I know. So, very good yan. Ano? Kasi, maganda talaga na ah, hindi tayo nangungutang kapag may emergency. Ang mas maganda talaga na dapat natin ginagamit dyan ay emergency savings o kaya ay insurance. Okay? And then, number two, will you most likely access a loan when an emergency happens? Okay? So, again, minimeasure natin dito na dapat ay hindi tayo nangungutang kapag may emergency, no? Kasi nagiging ano yan nagiging source yan ng unproductive na debt. Okay? So, maganda naman yung resulta natin kasi 100% ay no. Okay? And then number three, do you have loans used for consumption? Okay? So, merong isa na sumagot na meron siyang ginamit niya yung loan na ito for consumption. Okay? So, mas maganda talaga na ang loan ginagamit natin for productive purposes. At yan yung ituturo ko sa inyo mamaya, no, kung paano siya gagawin. And then, do you pay only the minimum required amount in your credit card? Okay? So, ang sagot ninyo ay, yan, 100% I know, which is good, ano? Kasi dapat in full natin na binabayaran yan. And then, lastly, do you have installment plan to purchase gadgets or appliances that you can't afford to pay in cash? So, may isa na nagsabi na yes. Okay? So, dapat ang sagot natin dito ay no. So, mas maganda na ang mga appliances natin or mga gadgets natin ay nababayaran natin siya in cash, no? Or buo, hindi natin siya inuutang. Okay? So, yan yung resulta ng ating poll. So, anong ibig sabihin yan? So, bilangin nyo kung meron kayong isang yes to any of the five questions, that means you have or have had bad debt. So, ibig sabihin, meron ka o naka-experience ka before ng bad debt. Okay? So, alin dito yung bad debt natin? So, yan, kapag ginamit for emergency, kapag
wala kang savings ngayon at in the future gagamit ka ng loan kapag nagkaroon ng emergency, bad debt 'yon, no? And ginamit mo siya for consumption, that is also bad debt. Pag minimum requirement lang yung binabayaran mo sa credit card, bad debt in yan. Kapag meron kang installment plan sa mga gadgets or appliances na hindi naman kumikita, bad debt din po yan. Okay? So ano ba yung mga Pinoy utang habits? At ang nakikita ko dito, 80% ng mga Pilipino ay naka-experience na mangutang. Actually, nung nakita ko nga to, parang totoo ba? Parang ang alam ko 100%, no? O baka yung 20% ay balak mangutang pero hindi approved. 'Di ba? Kaya hindi pa sila naka-experience na makapangutang. At ang 43% ng lower income, ako, I define lower income as those earning 20,000 pesos per month below, no, na household. They borrow money for non-productive purposes. Okay? Tapos, at naano nga ako sa social media kasi maraming mga lumalabas, no? Sa mga umutang na hindi nagbabayad. Tapos, post ng post sa social media ng kanilang mga biniling wants. Okay? Bagong gadgets, bakasyon, so ganyan yung mga drama sa social media, 'di ba? Tapos, meron din naman yung mga nagpautang ng ano nila, no, sa nagpautang sa ano to? Nagpautang sa iba, tapos hindi makasingil. Tapos nagpaparinig-parinig sa social media. Pero siya naman talaga yung may kasalanan. Kasi kung dumadaan ka na sa ganyan, ibig sabihin, may pagkukulang ka sa pag-determine ng kakayahan ng tao na magbayad sa'yo, no? At nahihirapan ka ngayon na maningil. Okay? So, yon. So, why do people borrow money? Bakit ba umuutang ang mga tao, no? So, number one is to consume or purchase an item for which they do not now have enough money. So, pwedeng, i-consume natin to or bibili tayo ng item na hindi pa natin kayang bayaran ngayon. Okay? To invest or use in business, earn new revenue for the borrower, no? And to respond to an emergency, okay? At hindi ito nagbibigay ng revenue, hindi talaga siya nakaka-earn, no? And must be paid back from other revenue sources. And ito talaga yung i-avoid natin. So, itong pangatlo, ito yung worst form ng borrowing money. Tapos, yung number one is the bad. And then number two is the good way, no, of borrowing money. Okay? So, and then number four, ayan pa, due to poverty, because income is lower than expenses, government welfare is not enough, no, to assist the poor, no, to address the needs, at wala silang choice, no, because this is their only way to survive, and they are very vulnerable to predatory pricing. So, example nito yung mga tinamaan ng bagyo, for example, tapos para makapagsimula muli ay kailangan talaga nilang mangutang, no? Kasi wala silang choice. Okay? So, ito yung pinaka ano din, hindi rin siya magandang sitwasyon. Okay? So, bakit nga ba lumalaki ang utang? So, marami kasi talaga lumalaki ang utang. At sa totoo lang, yung pagtingin ko dito sa paglaki ng utang, dalawang bagay ito eh. It could be because of it could be because of personal factors and systemic factors. So hindi lang tayo yung may kasalanan, ano, or yung mga ibang tao ay may kasalanan na sila ay may utang, pero meron ding systemic factors, okay? At itong mga dahilan na to, yung usual na dahilan, bakit lumalaki ang utang. So ang personal factors, lumalaki ang gastos, no, o pangangailangan. Pero pareho lang o lumiliit pa yung kita. Tapos dinaragdagan din natin yung utang, ano? So yung utang, actually yun na yung ginagawa na solusyon sa utang. So utang dito, utang doon, no? At actually yung tawagan nila diyan ay London, loan dito, 'di ba? So yan yung mga personal factors kung bakit lumalaki ng lumalaki yung utang. Okay? So
kayo bilang ano no, bilang mga magpapautang, kung balak nyo nagpapautang, kailangan i-take into consideration nyo itong mga bagay na ito, no? Kung nakikita nyo na lumalaki ang gastos sa pangailangan pero hindi lumalaki ang kita nung papautangan ninyo, or problemado na yung pinapautangan ninyo, baka iniisip nyo na makakatulong kayo sa kanila pero sa totoo lang, you will make their life worse, no? Lalong-lalo na kung yung ipapautang nating pera ay mataas ang interest. Okay? So, yon. Tapos, yun nga, titignan natin kung yung ating papautangan ay utang lang ng utang, di ba? Pinapaikot lang yan. Okay. And then, sa systemic factors, no? Ang mga systemic factors ay ito, no? So, kaunti kasi yung ituro sa education system natin on money management, no? Hindi na pag-uusapan yung tamang paghawak ng pera masyado, paano ba gumamit ng utang, paano mag-save, ano yung function ng insurance. Kaya maraming mga ano no na napipilitang, hindi naman napipilitang, maraming mga sumusubok mangutang tapos napapaso, no? Or baka worst case scenario ay nakukulong sila doon, no? Or nalulubog sila doon. And then, may mga usurious terms and conditions. Naloloka ako minsan. Ang pinakamataas kong nakitang interest rate ever na published ay 2% per day sa isang online lending app. So, pa sa akin napaka-usurious na yan. Tapos, pero yan yung publish, no? Yung sa formal, may mga publish talaga. Pero ang pinakamataas kong nakita or na witness, and this was about siguro mga 15 years ago, no? Uh, sa isang fishing community, yung mga nagbebenta ng isda, kukunin nila yung isda from the supplier at kunwari ang value nun ay 1,000 pesos, ano? Pero the same day, pagbabayaran na nila, yung 1,000 pesos na worth na isda, magiging 1,100 pesos na. So that is 10% per day, 'di ba? So ang taas-taas. Kayo ba kapag kayo nagpapautang? Ay, sorry, sige nga, paki-raise ang hand or ano na lang, yes or no kung kayo ay nagpautang na before. Sige, so pakilagay nga sa ano. Pwedeng i-direct message nyo na lang kung ito ay tingin nyo, ayan, no? So sa si Maha, nagpautang na. No? Naku, Maha, nag-raise ka ng hand, baka utangan ka ng mga participants. Joke lang. Ano to? Um, So, yon no? And then, kung kayo ay, o si Mary din, nako, mukhang nandito kayo para ano, no, malaman kung paano ba maningil. Ayan, okay. So, ayan, okay. So, kung ganun, magkano yung interest rate na chinarge ninyo, no? Per month ba to? Per year? No, curious lang ako kung magkano yung nilagay ninyo na interest rate. Sige, so balikan ko yung sagot ninyo ha. Yun. Okay. So, yung iba naman, no, ang usurious yung terms and conditions niya ay um, okay, biktima ng false advertising. Okay? So, naengganyo lang, no, na magngutang. Kasi ang mga ano no, ang mga ano to, mga messages na nare-receive natin, mga nakikita natin, no? Ito yung mga example. Ito mga na-receive ko to mismo, no? So ang sabi ay, Mariel, o di ba ako yan, Mariel Vincent. Need extra funds for your next travel? Oh, mangutang ka, sabi ng organization ng BPI na to, no? So, ayan pinapautang ako hanggang 1.5 million pesos for my travels. Nakakaloka, di ba? At ang sabi niya talaga ay, need extra funds to your next travel? Ako ang sagot dyan, di ba? Ganun yung translation yan eh. Ako talaga, ano to? Anong sabi nga niyan? Ikaw ang bahala, ako ang kawawa. Yan yung ano niyan, no? Yun yung mangyayari dyan.
Ito pa yung isa. Need extra budget this summer? Sagot ka ng Maya Easy Credit. 30,000 pesos. O, di ba? Ito nung isa naman. Hi, Mariel. Enjoy great deals on special offers on airfare tickets, accommodations, travel fare naman ito. O, ayan. Mangutang ka ulit. No? Tapos, ito namang isa. Unexpected expenses? Convert your available Union Bank credit card limit into cash. O, di ba? Mangutang ka. Kapag may mga unexpected expenses ka daw, mangutang ka. Yan yung mga ina-advertise nila. Pambili ng groceries, G-Credit at saka Paymaya, ganyan, ano? Yan yung mga advertisement nila. Tapos, ito, sabi pa ng isa, surprise your mom this Mother's Day. No? Eat out and shop at her favorite restos and stores with up to 30,000 Maya Easy Credit. O, di ba? Oo. Mapapagod kaya yung nanay mo pag ganyan ginawa mo, inutang mo yung pangano sa kanya, no? Tapos sagot namin aesthetic home goals mo, ayun, pabili ng muebles, for travel, for home renovation, for education. So ang dami-dami no Tama. mga advertising, no? Don't miss out on the best deal. So payday sale naman Ano ito. ba Ito pa isa dahil? nga, June na ba yung taxes mo? Magbayad Mm, na gamit ang Maya Credit ano po? daw. So ganyan yung ano no, ganyan yung Okay. ah sitwasyon natin in terms Kanina, of ano ba din ano no Rene? mga Pasan, systemic pasan. reasons kung bakit lumalaki ang utang. So nabibiktima din tayo ng false advertising. Okay? So balikan lang natin no. So kaunti yung Ano yung financial education ay kulang. You should read Rene? terms and conditions, and then Rene. biktima tayo ng false advertising. So yan yung ano no, systemic factors. Ano pa yung mga ibang systemic factors bakit ano lumalaki ang utang? Mas mataas ang pagtaas ng presyo ng bilihin kaysa sa ano no, kaysa sa pagtaas ng ating kita. At ano yung katunayan niya no? So this is from Ibon Foundation last 2023. Ang national minimum wage natin ay 440 pesos pero 1,207 pesos lang. Sorry, 1,207 pesos yung daily living wage na kailangan pero 440 pesos yung national minimum wage rate natin. So kahit sabihin mong dalawa yung minimum wage earners sa isang pamilya, 880 yon, kulang pa rin siya doon sa 1,207 na family living wage na kailangan. Okay? So ano pa yung mga systemic factors natin no na bakit nagkakautang? Kulang ang social safety nets galing sa gobyerno. So for example, gaya ng sabi ko kanina, utang para makabangon mula sa kalamidad, mangungutang sila diyan pero 'di ba? Sila ba yung may gawa ng kalamidad? Hindi naman sila yung may gawa ng kalamidad na yon at pero sila yung nagbe-bear ng cost, okay? So 13.7 million Filipinos noong 2023 yan yung naapektuhan ng disasters, mostly low income groups, no? And ang sa research namin, loans yung isa sa mga top coping mechanisms in times of disasters. Although ito ay okay, pero it is not the best source of funds for disaster recovery, no? Ayun. And then ang isa pa na nakakapag dahilan ng pangungutang ay dahil sa high medical costs, no? So only 45% of medical costs is covered by the government. Ayan, okay? So, yun yung ano, yan yung systemic factor. So, kung titignan natin, no, hindi talaga kasalanan ng tao lang. Hindi natin tayo lang, no, yung may kasalanan, no? Kundi meron ding systemic factors talaga, no? So, yung mga yung mga nagpapautang na walang interest, for example, most probably ito ay no, pinautangan ninyo na kaibigan o kaya kamag-anak at kung ano man ang dahilan, at ang dahilan malamang ay kulang sa budget, nawala ng trabaho, may nagkasakit or kung may namatayan, 'di ba? O balak magtayo ng business na kalamidad, tayo yung nagpapautang sa kanila at buti nga no, yung iba walang interest na binibigay. Pero still,
hindi yun yung best form eh. Kapag emergencies talaga dapat, ang magko-cover niyan ay insurance, kung kaya nating magbayad ng insurance. Pero lalo na sa mga low-income households, dapat kaya yan i-cover ng government welfare natin, no?